Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, isang iligal na checkpoint ang biglang sumulpot sa daan, at para kay Lina, ito ang simula ng isang bangungot. Binugbog, binuhusan ng gasolina, at sinunog ng buhay ng mga abusadong pulis. Tila katapusan na ng lahat, hanggang sa isang milagro ang naganap. Mula sa naglalagablab na apoy, muling bumangon si Lina, at ang kanyang pagbabalik ay babago sa lahat. Tunog ng ambyente, mahinang ugong ng sasakyan, huni ng kuliglig sa kainitan ng araw. Tila isang malagkit na kumot ang init ng tanghali na bumabalot sa probinsya ng Bulacan. Ang alikabok mula sa mga bukirin sa gilid ng kalsada ay sumasama sa usok ng mga sasakyan, lumilikha ng isang malabong tanawin sa ilalim ng nagbabagang araw. Bawat buga ng hangin ay tila hininga mula sa isang pugon. Ngunit para kay Lina, sanay na siya sa ganitong panahon. Lula ng kanyang mapusyaw na rosas na Vespa scooter, isang regalong minana pa niya mula sa kanyang ama, maingat niyang binabagtas ang kalsadang papunta sa palengke ng bayan. Ang init na tumatama sa kanyang balat ay tila mga karayom, ngunit ang isip niya ay nakatuon sa kanyang pakay, bumili ng mga sangkap para sa halo-halo na ititinda niya sa kanilang maliit na pwesto sa hapon. Ito ang kanilang maliit na kabuhayan, at sa ganitong panahon, ito ang pinakamabenta. Habang nagpapatuloy, inalala niya ang bili ng kanyang ina kaninang umaga. Mag-iingat ka sa daan, Lina. Huwag kang hihinto kung kani-kanino. Simpleng paalala, ngunit sa mga panahong ito, ang simpleng pag-iingat ay sandata na. Ngumiti siya ng bahagya. Ang kanyang Vespa, na may palayaw na tirosi, ay higit pa sa sasakyan. Ito ang simbolo ng kanyang munting kalayaan, ang kasama niya sa pagtupad ng mga pangarap para sa pamilya. Pinunasan niya ang butil ng pawis na namumuo sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang kamay at mas hinigpitan ang hawak sa manibela. Konting tiis na lang, Rosie, malapit na tayo, bulong niya sa kanyang scooter, na tila ba ito'y isang matalik na kaibigan. Wala siyang anumang masamang kutob. Ang tanging nasa isip niya ay ang matamis na lasa ng makapuno, ang kulay ng ube, at ang ngiti ng mga customer kapag natikman na nila ang kanyang halo-halo. Ngunit habang papalapit siya sa isang kurbada, napansin niya ang isang di pangkaraniwang pagbagal sa daloy ng trapiko. Mula sa malayo, natanaw niya ang ilang mga unipormadong lalaki na nakatayo sa gitna ng kalsada. Isang patrol car na may kupas na pintura ang nakaparada sa gilid, ang pinto nito'y nakabukas na parang walang pakialam. Hindi ito mukhang opisyal na checkpoint. Walang malinaw na karatula, at ang mga pulis ay nakakalat lang, ang ilan ay naninigarilyo pa habang nakasandal sa sasakyan. Biglang kumabog ang dibdib ni Lina. Pinabagal niya ang takbo ng kanyang Vespa, at ang kaninang pananabik ay napalitan ng lumalaking pag-aalinlangan. Naramdaman niya ang titig ng mga ito, mga matang tila sinusuri ang bawat dumaraan, hindi para sa kaligtasan, kundi para sa ibang dahilan. Isang pulis na malaki ang tiyan at tila masikip ang uniforme ang kumaway sa kanya, ang senyas ay malinaw, huminto ka. Huminga ng malalim si Lina, pinipilit pakalmahin ang sarili. Kumpleto ang kanyang papeles. Lisensyado siya. Walang dahilan para kabahan. Ngunit habang ginigit-git niya ang kanyang Vespa sa gilid ng daan, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likuran. Hindi niya pa alam na ang paghinto niyang iyon ay hindi lang isang simpleng inspeksyon, kundi ang tarangkahan patungo sa pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Itinigil ni Lina ang kanyang scooter at maingat na ipinarada ito. Inayos niya ang kanyang damit at inalis ang kanyang helmet, ipinapakita ang isang magalang na pagharap. Nakita niya ang grupo ng mga pulis na nakatayo ng walang formal na ayos. Sa gitna nila, namumukod tangi ang isang lalaking may kalakihan ang katawan, si F. Isaberto Sarmiento. Masikip ang kanyang uniforme sa may tiyan, at ang kanyang mukha ay mamantika dahil sa pawis. Ang paraan niya ng pagtayo, nakapamiwang, bahagyang nakaangat ang baba, ay nagpapahiwatig ng arogansya. Alam ni Lina na hindi ito normal, ngunit sinunod niya ang payo ng kanyang ama, kapag may otoridad, maging magalang ka palagi, kahit sila pa ang mali. Lumapit si Berto at ang ekspresyon sa mukha nito ay nagpatibay sa hinala ni Lina. Hindi ito mukhang profesional. Ang mga mata nito'y nanliliit at ang kanyang mga labi ay nakatikom na parang handang manigaw anumang oras. Lumunok si Lina, ngunit pinanatili ang kalmadong postura. Pinatay na niya ang makina ng motor at umupo ng tuwid, umaasang mabilis na matatapos ang inspeksyon.
Ngunit ang mga ngisi ng ibang pulis na nakatingin sa kanya ay nagsasabing hindi ito isang ordinaryong pagsusuri. Lumakas ang tensyon nang magsalita si Berto. Ang boses niya ay magaspang at malakas. Lisensya at rehistro, utos nito, walang pakiusap o anumang bahid ng paggalang. Kalmado pa ring sumagot si Lina. Opo, sir. Heto po, sabi niya, habang maingat na kinukuha ang mga dokumento mula sa kanyang wallet. Umaasa siyang sa kabila ng lahat, susundin pa rin nila ang tamang proseso. Ngunit ang mga sagot niya ay sinalubong lamang ng mapanghamak na tingin. Hindi siya binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Tila ba anumang sabihin niya ay mali na sa simula pa lang. Ang aroganting kilos ni Berto ay nagbigay linaw sa lahat. Hindi ito isang opisyal na operasyon, kundi isang malinaw na pangungutong na binalutan ng uniforme. Naging mas malinaw ang sitwasyon nang kunin ni Berto ang kanyang mga papeles nang walang anumang paliwanag. Inilabas ni Lina ang mga ito, isa-isa, tinitiyak na maayos ang lahat. Ibinigay niya ang mga ito kay Berto nang may paggalang, umaasang makikita nito ang kanyang kooperasyon. Ngunit ang nakuha niya ay isang mapanuring titig na nagsasabing may masama na itong balak bago pa man niya siya pinahinto. Sa kanyang puso, nagsimula ng mag-ipon ng tapang si Lina. Alam niyang anumang oras ay maaaring sumabog ang sitwasyon kung hindi siya mag-iingat sa harap ng mga pulis na ito na halatang hindi sumusunod sa batas. Naghihintay si Lina habang ang kanyang mga dokumento ay nasa kamay na ni Berto. Pinanood niya kung paano ito suriin ng pulis, walang kaayusan, pabalik-balik at halatang naghahanap lang ng butas para idiin siya. Hindi man lang nito binasa ng maayos ang mga detalye. Nagpapanggap lamang ito na may siniseryosong tinitingnan habang gumagawa ng maliliit na tunog na tila may nakitang malaking paglabag. Alam ni Lina na kumpleto at balido ang lahat ng kanyang papeles, ngunit ang kilos ni Berto ay nagpapakitang wala itong pakialam doon. Ang hinahanap nito ay hindi pagkakamali, kundi pagkakataong manggipit, manakot at mangikil. Nang mag-umpisang umiling-iling si Berto na parang may problema, nagsimulang lumapit ang ibang mga pulis. Tinitingnan nila si Lina na para bang siya ay isang kriminal. Kumunot ang noo ni Lina. Sir, may problema po ba? Mahinahon niyang tanong. Kung may kulang man po, handa po akong ayusin. Pwede niyo pong i-check ulit. Ngunit ang naging tugon ni Berto ay isang matalim na titig na puno ng galit. Tila ba ang pagiging kalmado ni Lina ay isang anyo ng paglaban sa kanyang otoridad. Lumapit pa si Berto at ang kanyang kilos ay biglang naging agresibo. Tumaas ang kanyang boses. Huwag mo akong tinuturuan sa trabaho ko. Alam ko ang ginagawa ko, sigaw niya. Ang ibang mga pulis ay nanonood lang, na para bang nag-aabang ng gulo. Ilang mga residente na nakakakita mula sa malayo ay nagsimulang magpakita ng pag-aalala. Ang sigaw ni Berto ay agad na nagpabago sa buong paligid. Inilagay niya ang sarili bilang panig na laging tama, habang si Lina, kahit walang kasalanan, ay pilit na ginagawang may sala. Ramdam na ramdam ni Lina ang panggigipit. Wala siyang puwang para magpaliwanag o ipagtanggol ang sarili. Dahil sa simula pa lang, wala namang intensyon si Berto na makinig. Ang gusto lang nito ay ipakita ang kanyang kapangyarihan at tiyaking si Lina ay nasa posisyong walang magawa. Mula sa tono ng boses at paraan ng pagtingin ni Berto, tuluyan ang naintindihan ni Lina, anuman ang gawin niya, hindi magbabago ang desisyon ng lalaking ito. Hindi pagkakamali ang hinahanap niya, kundi isang biktima. At ang biktimang iyon ay kasalukuyan niyang natagpuan. Ang simpleng inspeksyon ay naging isang mainit na pananakot, nagbubukas ng daan patungo sa isang karahasang hindi kailanman inakala ni Lina. Tiningnan ni Berto si Lina na may ngiting mapanlait, na para bang sa wakas ay nakahanap na siya ng dahilan para idiin ang kanyang biktima. Matapos magpanggap na suriin ang mga papeles, itinaas niya ang kanyang baba at nagsalita ng may pagmamataas, may multa ka. 5,000 piso. Sinabi niya ang halaga na parang ito ay isang normal na patakaran. Natigilan si Lina, sinusubukang tiyakin kung tama ba ang kanyang narinig. Ngunit ang matigas na tono at mapanghamong kilos ni Berto ay sapat na para malaman niyang hindi ito pakiusap, kundi sa pilitang paghingi. Ang mga residenteng nanonood mula sa malayo ay nagsimulang magbulungan, ngunit takot pa ring lumapit. Nang ipahayag ni Lina ang kanyang pagtutol ng maayos at magalang, Sir, wala po akong ganyang kalaking pera.
At saka, wala naman po akong violation, sinagot siya ni Berto ng isang ngising mapang-asa. Para sa kanya, ang pagtanggi ni Lina ay hindi lang isang sagot, kundi isang insulto sa kanyang ego at kapangyarihan. Humalakhak siya ng malakas. Lahat kayo ganyan ang sinasabi, sabi niya. Ipinaliwanag ni Lina na wala siyang kasalanan, ngunit bawat salita niya ay tila gatong na nagsisindi sa galit ni Berto. Tinitigan siya nito ng masama, na para bang si Lina ay hindi isang mamamayan na may karapatan, kundi isang target na dapat sumunod sa kanyang gusto. Dahan-dahan, lumapit ang iba pang pulis, bumubuo ng isang hindi nakikitang bilog na lalong nagpabigat sa tensyon. Umiling si Lina, matatag pa rin sa kanyang paninindigan. Kahit na ang paligid ay nagiging mas mapanganib, ang kanyang katatagan ay nagpabago sa mukha ni Berto. Namula ang kanyang pisngi at liig, isang senyales ng galit na hindi na niya kayang itago. Hindi siya sanay na tinatanggihan, lalo na ng isang babaeng mailakas ng loob na ipaglaban ang kanyang karapatan sa gitna ng panggigipit. Nang magsimulang uminit ang sitwasyon, ang mga taong nanonood ay lalo pang nabalisa, alam na anumang oras ay maaaring maging marahas ang lahat. Ang simpleng pagtanggi ni Lina ay naging mitsa sa pagsabog ng emosyon ni Berto. Humakbang siya palapit, halos magkadikit na sila, at ramdam ni Lina ang kanyang mabigat na paghinga. Mas naging magaspang ang boses niya nang ulitin niya ang utos, ngayon ay may kasama ng pagbabanta. Magbabayad ka o dito ka matutulog sa presinto. Sinubukan pa rin ni Lina na manatiling matatag, kahit na ang puso niya ay kumakarera na sa takot. Ang kilos ni Berto ay nagpapakitang hindi na lang ito tungkol sa pera, kundi sa pagpapakita ng kapangyarihan sa anumang paraan. Sa sandaling iyon, nakita ni Lina ng malinaw na kaharap niya ang isang taong pakiramdam ay hindi kayang abutin ng batas. Isang taong naniniwala na ang unipormeng suot niya ay nagbibigay sa kanya ng karapatang gawin ang anumang gusto niya. At doon, nagsimulang mawalan ng kontrol ang sitwasyon, patungo sa isang kalupitang babago sa buhay ni Lina magpakailanman. Nawalan na ng kontrol si Berto. Nang walang anumang babala, itinulak niya si Lina gamit ang dalawang kamay. Ang tulak ay hindi basta-basta, sapat ang lakas nito para tumilapon si Lina at bumagsak sa nagbabagang aspalto. Napasigaw siya sa sakit nang dumapo ang kanyang mga palad sa mainit na semento, at ang kanyang katawan ay bumagsak ng may malakas na kalabog. Isang maliit na sigaw ang kumawala sa kanyang mga labi, hindi dahil gusto niyang humingi ng tulong, kundi dahil sa biglaang sakit. Bago pa man makahinga ng maluwag o makabangon si Lina, lumapit si Berto na may nag-aapoy na galit. Sa kanyang mukha, makikita ang pakiramdam na siya ay nainsulto dahil lang sa pagtanggi ni Lina. Lumapit siya at walang pag-aalinlangang sinuntok ang mukha ni Lina. Ang impact ay nagpaikot sa kanyang paningin. Hindi pa doon natapos si Berto. Muli niyang iwinasiwas ang kanyang kamao, tumama ito ng malakas sa pisngi ni Lina, na para bang inilalabas ang lahat ng kanyang personal na problema. Ang tunog ng mga suntok ay umalingaw sa kalsada, sapat para marinig ng mga residenteng nagsisimula ng maglapitan, ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Ilan sa kanila ay napasigaw, ngunit walang sinumang nangahas na lumapit. Kilala nila si Berto. Alam nila ang kanyang reputasyon bilang isang pulis na malupit at hindi nag-aatubiling gumamit ng dahas. Ang takot na iyon ang nagpatigil sa kanila sa kanilang kinatatayuan, walang magawa kundi manood. Ang ilan ay nagtakip ng kanilang bibig, ang iba ay tila gustong mag-video, ngunit nag-aalangan dahil sa posibleng ganti. Samantala, si Lina na nasa lupa ay sinusubukang iangat ang kanyang sarili, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay at nanghihina ang kanyang mga binti. Sa tuwing susubukan niyang bumangon, haharangan siya ni Berto. Sa malakas na boses, sumigaw si Berto, "Nanlalaban ka ha? Kahit kitang-kita ng lahat na si Lina ay biktima lamang." Sinasadya ni Berto na baliktarin ang sitwasyon para bigyang katwiran ang kanyang ginagawa. Sa sitwasyong iyon, si Lina ay hindi na isang motorista, siya ay naging target ng torture mula sa isang opisyal na nawalan ng kontrol at pakiramdam ay malaya siyang gawin ang lahat ng walang kahihinatnan. At para kay Lina, iyon ang simula ng isang mas matinding pagdurusa. Nakahandusay si Lina sa mainit na aspalto. Nanginginig ang kanyang katawan sa sakit na sunod-sunod na dumarating. Hirap siyang huminga, bawat paghinga ay tila nagpapasikip sa kanyang dibdib na puno na ng pasa.
Sinubukan niyang iangat ang kanyang ulo, ngunit malabo ang kanyang paningin at hindi sumusunod ang kanyang katawan. Sa boses na halos hindi marinig, sinubukan niyang magmakaawa, umaasa sa katiting na habag mula sa taong dapat sana inagpoprotekta sa kanya. Sir, tama na po. Wala po akong kasalanan, bulong niya, na tila huling pagsusumamo ng isang taong nawawalan na ng kontrol sa sarili. Ngunit hindi nito natinag si Berto. Ang mukha niya ay nanatiling matigas, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na galit. Tila ba nakagawa si Lina ng isang napakalaking krimen na hindi naman nangyari? Humakbang si Berto at walang pag-aalinlangang sinipa ang walang kalaban-laban na katawan ni Lina. Ang unang sipa ay tumama sa kanyang tiyan, nagpainda sa kanya sa sakit. Ang sumunod ay sa kanyang tagiliran tapos sa balikat. Walang tigil, walang pagsisisi, isang walang katapusang serye ng karahasan. Sinubukan ni Lina na protektahan ang kanyang mukha gamit ang mahinang mga kamay, ngunit lalo lang nitong ginanahan si Berto na sipain siya ng mas malakas. Sa likuran niya, ang kanyang mga kasamahan ay nanonood lang. Ang ilan ay tumatawa pa na parang nanonood ng isang palabas. Wala silang ipinakitang anumang simpatsya, kahit malinaw na ang ginagawa ni Berto ay labas na sa pagiging tao. Para sa kanila, ang uniforme ay nagbibigay sa kanila ng kaligtasan mula sa anumang parusa. Ang mga residenteng nakasaksi ay nagsimula ng mainis. Ilan ay sumigaw mula sa malayo, nagmamakaawang tumigil na si Berto. Hoy! Tama na yan, sir. Mahiya ka naman, sigaw ng isang ginang na hindi na matiis ang nakikita. Dumarami ang mga sigaw, ngunit wala pa ring nangahas lumapit. Alam nila ang panganib ng paglaban sa isang tulad ni Berto. Ngunit sa halip na tumigil, lalo pang nagalit si Berto dahil sa mga sigaw. Lumingon siya sa mga tao at sumigaw, manahimik kayo kung ayaw niyong kayo ang isunod ko. Ang banta niya ay sapat na para patahimikin ang lahat. Si Lina, na nakarinig nito, ay lalong nawala ng pag-asa. Hindi lang dahil sa nanghihina na niyang katawan, kundi dahil alam niyang walang sinumang maisapat na lakas ng loob na labanan si Berto sa sandaling iyon. Siya ay nag-iisa, pinahihirapan ng isang taong dapat sana ay tagapagtanggol, habang ang mundo sa paligid niya ay nanonood lamang ng walang magawa. Si Berto, na mula pa sa simula ay nagpakita na ng brutalidad, ay naglakad patungo sa kanilang patrol car na may mukhang puno ng galit. Padabog niyang binuksan ang likurang pinto at kinuha ang isang maliit na galon na naglalaman ng gasolina. Mabilis ang kanyang kilos, na parabang napagplanuhan na niya ito, mula pa nang maglakas loob si Lina na tumanggi. Nang makita ito ng mga tao, napuno ng takot ang kanilang mga mukha. Hindi nila akalain na aabot sa ganito ang isang pulis sa gitna ng publiko. Si Lina, na nakahandusay na at puno ng pasa, ay nagsimulang manginig nang makita si Berto na papalapit dala ang galon. Sa hirap na paghinga, sinubukan niyang iangat ang kanyang kamay. Sir! Wag po, pakiusap niya, ang boses ay halos isang bulong na. Ngunit hindi na tinag si Berto. Tiningnan niya si Lina nang may kabangisan na tila isang taong nasisiyahan sa takot ng kanyang biktima. Dapat kanina ka pa nagbayad. Huli na ang lahat, sabi niya sa malamig at malupit na tono. Ang kanyang mga salita ay nagpapakitang hindi na ito tungkol sa pera. Ito ay paghihiganti dahil nasaktan ang kanyang ego. Walang pag-aalinlangan, binuksan ni Berto ang takip ng galon at sinimulang ibuhos ang gasolina sa katawan ni Lina. Nabasa ang kanyang damit, balat at buhok. Ang matapang na amoy ng gasolina ay kumalat sa hangin. Naramdaman ni Lina ang malamig na likido sa kanyang balat na nagdagdag sa kanyang paghihirap. Hindi na niya napigilan ang pag-iyak. Lalong nataranta ang mga tao nang malaman kung ano ang susunod na mangyayari. Diyos ko! Baliw ka na, sigaw ng isang lalaki mula sa karamihan. Ngunit sa kabila ng mga sigaw, walang nangahas na pigilan si Berto. Ang banta niya kanina ay nakatanim pa rin sa kanilang isipan. Tumingin na lang si Lina sa langit habang nararamdaman ang basang katawan at ang mga taong gustong tumulong sa kanya ay nakakulong sa takot. At si Berto ay nakatayo sa harap niya, hawak ang isang pusporo, handang tapusin ang kanyang buhay nang walang anumang pag-aalinlangan. Nakatayo si Berto ilang hakbang mula sa katawan ni Lina, hawak ang isang maliit na pusporo. Sindi niya ito ng may kaswal na kilos, na para bang ang gagawin niya ay isang simpleng bagay lamang.
Ang maliit na apoy mula sa pusporo ay nagbigay liwanag sa kanyang mukhang puno ng galit at kasiyahan. Si Lina, na nakahandusay at nanghihina, ay nakatingin lamang na may mga matang nagmamakaawa. Wala nang bahid ng awa sa mga mata ni Berto. Sa isang mapanghamak na tono, sinabi niya, "Paalam, batang pasaway." At nang walang anumang paghihintay, inihagis niya ang pusporo kay Lina. Nang dumikit ang apoy sa gasolinang bumabalot sa kanyang katawan, biglang sumiklab ang isang malaking apoy na umabot hanggang sa himpapawid. Sa loob ng ilang segundo, nilamon ng apoy si Lina. Ang kanyang sigaw ng sakit ay umalinggaw-ngaw, ngunit agad ding nalunod sa ugong ng naggangalit na apoy. Ang mga tao sa paligid ay nagsigawan sa takot. May mga nagtakip ng mata, may mga sumisigaw ng tulong na alam nilang hindi darating. Tulong! Sunog, umalinggaw-ngaw sa buong kalsada. Samantala, si Berto at ang kanyang mga kasamahan ay nakatayo lang na walang anumang pagsisisi. Sa halip na tumigil, sila ay tumawa na para bang may nakakatawang pinapanood. Ngumisi si Berto. Para maging leksyon, sigaw niya habang humahalakhak, ipinapakitang ito ay bahagi na ng kanyang kalupitan. Ang kanyang mga tauhan ay nakitawa rin, nasisiyahan sa tanawing dapat sana ay magpapakilabot sa sinuman. Ang mga residente ay nakatingin lang na may takot at pagkalito. Sa gitna ng sitwasyong iyon, si Elena ay nakakulong sa lumalaking apoy. Walang tulong, walang proteksyon, at ang pinakamasakit, walang hustisyang dumarating. Ngunit sa gitna ng naglalagablab na apoy, isang bagay na hindi inaasahan ang malapit nang mangyari, at ang pangyayaring ito ang magiging mitsa ng isang malaking pagbabago na hindi pa alam ng sinuman. Ang apoy na bumabalot sa katawan ni Lina ay tila katapusan na ng lahat. Ngunit ilang segundo lamang matapos ang masayang pagtawa ni Berto at ng kanyang mga tauhan, isang di pangkaraniwang bagay ang nagsimulang mangyari. Ang apoy ay tila nanginig, hindi dahil sa hangin, kundi parang may nagtutulak mula sa loob. Ang mga taong nakatingin ay napansin ang isang maliit na paggalaw sa gitna ng apoy. Gumalaw. Gumagalaw siya, bulong ng isang residente na malapit sa pinangyarihan. Lalong nataranta ang mga tao, ngunit hindi nila maalis ang kanilang tingin. Sa gitna ng naglalagablab na apoy, dahan-dahang nakita ang katawan ni Lina. Sa simula ay maliliit na paggalaw lamang, ngunit kalaunan ay naging malinaw na sinusubukan niyang bumangon. Ang apoy ay nakabalot pa rin sa kanyang damit at balat, ngunit hindi siya mukhang nasasaktan. Ang kanyang mukha ay lumitaw mula sa usok na walang anumang ekspresyon ng sakit. Walang sigaw, walang pakiusap. Dahan-dahan siyang bumangon na para bang hindi siya nasusunog. Ang mga taong nakakita ay hindi makapaniwala. Nakita na nila ang maraming kalupitan, ngunit hindi pa sila nakakita ng isang taong bumabangon mula sa ganitong kalagayan. Si Berto, na kanina'y tawa ng tawa, ay biglang natigilan. Ang kanyang pagtawa ay naputol. Umatras siya, ang kanyang tingin ay nakapako kay Lina na ngayon ay tuwid nang nakatayo sa gitna ng apoy. Ang kanyang mukhang mayabang ay napalitan ng totoong takot. "Ano to?" bulong niya, halos hindi marinig. Ang kanyang mga tauhan ay nawalan na rin ng gana. Ang ilan ay nagsimulang umatras. Wala nang nangahas na lumapit dahil ang kanilang nasasaksihan ay hindi na maipaliwanag ng simpleng lohika. Si Lina ay nakatayo habang ang apoy ay nasa bahagi pa ng kanyang katawan. Ngunit ang kanyang mga hakbang ay matatag, ang kanyang paghinga ay regular, at ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso sa mga taong nagpahirap sa kanya. Ang pagbangon na iyon ay hindi lang isang himala, ito ay isang tanda na ang sitwasyon ay tuluyan ng nagbago. Si Berto at ang kanyang mga tauhan, na kanina'y puno ng kapangyarihan, ay nasa isang posisyong hindi nila inaasahan, kaharap ang isang bagay na hindi nila maintindihan at hindi nila kayang pigilan. Ang apoy na bumabalot sa katawan ni Lina ay dahan-dahang humina ng walang malinaw na dahilan. Tila ba ito'y sumusunod sa isang hindi nakikitang kapangyarihan? Sa loob ng ilang sandali, ang naglalagablab na apoy ay tuluyang nawala, nag-iwan ng manipis na usok. Ang katawan ni Lina ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang balat ay may mga sunog at ang kanyang damit ay may mga butas, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang senyales ng sakit o kahinaan. Ang kanyang mga kilos ay matatag, at ang kanyang mga mata ay may malamig na titig na tila tumatago sa sinumang kaharap niya. Nang lumingon si Lina kina Berto at sa kanyang mga tauhan, ang buong paligid ay biglang tumahimik.
Ang mga taong kanina ay nagkakagulo ay napako na lang sa kanilang kinatatayuan. Ang katahimikan ay nabasag ng magsalita si Lina. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit umalinggaw sa buong lugar, kalmado, kontrolado, ngunit puno ng malinaw na pagbabanta. Sumusobra na kayo, sabi niya. Ang mga salitang iyon ay hindi natunog ng isang pakiusap, kundi isang pahayag na may nagbago na sa kanya. Ang reaksyon ng mga tauhan ni Berto ay biglaan. Ang kaninang tiwala sa sarili ay napalitan ng takot na hindi na nila maitago. Isa sa kanila ang sumigaw, "Takbo, boss." Hindi. Hindi siya tao. Agad na kumalat ang takot sa iba. Ang ilan ay umatras habang natatapilok. Hindi na nila nakikita si Lina bilang isang mahinang biktima, nakikita nila siya bilang isang banta na hindi nila kayang harapin. Si Berto, na nanguna sa lahat ng kalupitan, ay hindi na maitago ang takot. Patuloy siyang umatras, hindi inaalis ang tingin kay Lina. Nang magsimulang humakbang si Lina, bawat yapak niya ay tila isang malakas na dagundong sa tainga ni Berto, winawasak ang natitira niyang tapang. Ang dating maingay na kalsada ay tuluyan ng naging tahimik. Tila lahat ay nagpipigil ng hininga, nag-aabang sa susunod na gagawin ni Lina. Ang pagbabago sa sitwasyon ay nagpapakitang ang kapangyarihan ay lumipat na. Wala na ang dominasyon ng mga abusadong pulis. Wala na ang kanilang mga tawa at banta. Ang natitira na lang ay ang kanilang takot, at si Lina na nakatayo bilang patunay na ang kanilang ginawa ay hindi matatapos ng walang katapat. Nakatayo si Lina, ang kanyang katawan ay may mga bakas pa ng sunog. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabing hindi na siya ang biktimang walang kalaban-laban. Sa gitna ng katahimikan, naalala niya ang bili ng kanyang lolo. Isang mensahe na dati ay tila isang lumang kwento lamang. "Apo, may iniwan ako sa iyong pamana. Ang biyaya ng sinukuan. Kapag ang buhay mo ay nasa bingit ng kamatayan dahil sa kawalang katarungan, ito ang bubuhay sa iyo." Ang mga salitang iyon ay naging totoo. Isang bagong lakas ang dumadaloy sa kanyang katawan, nagpapawala ng sakit at nagbibigay ng kakayahang bumangon mula sa kamatayan. Naramdaman ni Lina ang isang kakaibang tapang. Hindi tapang dahil sa paglaban, kundi tapang ng isang taong dumaan sa hangganan ng buhay at kamatayan. Nang humakbang siya, ang kanyang mga yapak ay matatag at walang pag-aalinlangan. Nagulat ang mga taong nanonood. Ang babaeng akala nila ay patay na ay naglalakad ngayon na mailakas na nakakapangilabot. Hindi na siya mukhang isang biktima. Si Berto, na nakakita nito, ay nanginig sa takot. Ang dating mayabang na anyo ay napalitan ng isang taong nawala ng kontrol. "Huwag kang lalapit," sigaw niya, ngunit ang boses niya ay nanginginig. Huminto si Lina at tinitigan siya. Walang galit sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang kalmadong anyo ay lalong nagpatakot kay Berto. "Ikaw ang nagsimula nito," mahinahon ngunit matigas na sagot ni Lina. Ang mga salitang iyon ay nagpahina sa mga tuhod ni Berto. Sumandal siya sa patrol car, tuluyan ang nawalan ng tapang. Ang kanyang mga tauhan ay nagtinginan, hindi alam kung tatakbo o mananatili. Ang mga residenteng kanina'y takot ay tahimik na lang na nanonood. Ang biyaya ng sinukuan na ipinamana kay Lina ay nagising na, at ang paggising nito ay may dalang kabayaran para sa mga nagpahirap sa kanya. Hindi na naghintay si Lina. Nang subukang lumapit ng isa sa mga tauhan ni Berto, kumilos si Lina ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Isang malakas na suntok ang tumama sa dibdib ng pulis, nagpatilapon dito bago pa man ito makapalag. Bago pa man makadaing ang lalaki, bumaling na si Lina sa dalawa pang pulis na sinusubukan siyang sugurin. Walang pag-aalinlangan sa kanyang mga kilos. Sinubukan siyang paluin ng batuta ng isa, ngunit mabilis na umiwas si Lina at sinipa ito ng malakas sa ulo. Gumulong ang lalaki sa aspalto. Ang isa pang sumubok tumakas ay nahawakan niya sa braso, ipinilipit ito at ibinagsak sa lupa. Ang mga sigaw ng sakit ay pumuno sa hangin, pumalit sa masasamang tawa na narinig kanina. Ang mga taong nanonood ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Lalong tumindi ang tensyon nang mapagtanto ni Berto na ang kanyang mga tauhan ay isa-isang bumabagsak. Namutla siya, at ang tanging nasa isip niya ay tumakbo. Tumakbo siya ng buong bilis, ngunit sa loob lamang ng ilang segundo, nakatayo na si Lina sa kanyang harapan, hinaharangan ang kanyang daan. Halos matumba si Berto sa biglaang paghinto.
Oras mo na, Berto, sabi ni Lina sa mababang boses na nagpaguho sa natitirang tapang ni Berto. Bago pa man makapagsalita ang lalaki, iwinasiwas ni Lina ang kanyang kamao. Isang malakas na suntok ang tumama sa mukha ni Berto, nagpabagsak dito sa aspalto ng walang kalaban-laban. Bumulwak ang dugo mula sa kanyang ilong. Nakahandusay siya, hindi na makabangon. Sa sandaling iyon, alam ng lahat na ito na ang kabayaran sa kalupitang kanyang ginawa, isang hustisyang hindi nagmula sa batas, kundi mula sa kamay ng isang biktimang hindi na kayang wasakin ng sinuman. Nakatayo si Lina sa gitna ng kalsada kung saan siya pinahirapan at sinunog. Ang kanyang katawan ay naglalabas pa ng manipis na uso, ngunit sa ilalim nito, ang kanyang mga sugat ay dahan-dahang naghihilom. Ang biyaya ng sinukuan ay gumagana, pinapanumbalik ang kanyang katawan. Tumahimik ang buong paligid. Ang mga residente ay nakatingin kay Lina na may pinaghalong takot, paggalang at pagkalito. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Ang mga kabataang kanina ay gustong tumulong ngunit natakot ay tahimik lang, alam na nasaksihan nila ang isang bagay na higit pa sa ordinaryong paghihiganti. Huminga ng malalim si Lina, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Tiningnan niya ang mga residente ng may mas malambot na tingin. Sa mahinang boses na narinig ng lahat, sinabi niya, walang sinuman ang may karapatang tratuhin ang isang inosente ng ganito. Ang kanyang mga salita ay hindi isang banta, kundi isang katotohanang nagmula sa isang taong nakaranas ng pinakamatinding kawalang katarungan. Sa araw na iyon, si Lina ay hindi na isang ordinaryong babae na lula ng kanyang pink na Vespa. Hindi na siya isang biktima. Siya ay naging isang simbolo ng pagbangon mula sa pagdurusa, isang simbolo na ang kawalang katarungan ay hindi laging mananaig. Nang kumalat ang video ng pangyayari sa social media, sumabog ang galit ng publiko. Naglabasan ang iba pang mga biktima na may katulad na karanasan. Dahil sa matinding pressure, napilitang kumilos ang PIP Internal Affairs Service. Kinuha nila ang mga video mula sa mga residente bilang ebidensya. Ang isa sa mga tauhan ni Berto, nakitang-kita sa video na tumatawa habang nasusunog si Lina, ay agad na dinakip. Sa interogasyon, sinubukan pa niyang magsinungaling, ngunit sinigawan siya ng investigador, huling-huli ka na sa video, magsisinungaling ka pa. Agad siyang bumigay. Ang pag-aresto sa kanya ay isinapubliko. Nakaposas at nakayuko, dinala siya sa kulungan sa harap ng mga taong nag-abang para makita ang hustisya. Ang dating mayabang na pulis ay nanginginig na ngayon sa takot. Ang kanyang paglilitis ay naging sentro ng atensyon. Ang hatol, 18 taong pagkakakulong. Ang mga tao ay nagdiwang. Naramdaman nilang nagsisimula ng gumulong ang hustisya. Ilang araw matapos ang insidente, nagpatawag ng press conference ang pamunuan ng pambansang pulisya. Sa harap ng maraming kamera, isang tagapagsalita ang humarap sa publiko. Kami ay humihingi ng paumanhin sa hindi makataong ginawa ng aming mga miyembro, sabi niya. Inanunsyo niyang si Berto at ang lahat ng sangkot ay tinanggal na sa serbisyo at haharap sa kasong kriminal. Sa kabila ng mga pahayag, patuloy ang mga tanong mula sa media. Bakit pinabayaan ang ganitong iligal na gawain ng matagal? Tanong ng isang reporter. Ito po ay iniimbestigahan na, sagot ng tagapagsalita. Napanood ng buong bansa ang press conference. Ang ilan ay nakaramdam ng kaunting ginhawa, ngunit marami pa rin ang galit. Para sa kanila, hindi sapat ang paghingi ng tawad. Sa gitna ng lahat ng ito, ang pangalan ni Lina ay naging isang simbolo ng paglaban sa pang-aabuso. Ang kanyang katatagan, pagbangon, at paglaban ay nagmulat sa mata ng marami na kahit ang ordinaryong mamamayan ay may karapatan sa proteksyon at hustisya. Para sa marami, si Lina ay hindi lang isang biktima na nakaligtas, siya ay isang paalala na kapag ang taong bayan ay nagkaisa, walang institusyon ang maaaring magbingi-bingihan magpakailanman. Sa araw na iyon, kahit ang mga sugat ay hindi pa tuluyang naghihilom, ang katotohanan ay nagsimula ng lumabas.